Praise the Lord. Purihin po ang pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Sa mapagpalang umaga po, Pastor Bobby Librado, Pastor Cynthia, Pastor Joel at sa lahat ng ating mga kasama, mga pastor at mga matatapat na lingkod ng Panginoon, mga prayer warriors sa platform na ito. Tayo po ay makarinig ng maikling exhortation ng salita ng Panginoon sa Leviticus chapter 6 verse 12 to 13. Ito po ang ating pagsalusaluhan na pagkain ng ating kaluluwa sa umagang ito. Leviticus chapter 6 verse 12 to 13. And the fire upon the altar shall be burning in it. It shall not be put out, and the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order upon it. And he shall burn thereon the fat of the peace offering. The fire shall ever be burning upon the altar, it shall never go out. Ito po sa Tagalog, amen. At ang apoy sa ibabaw ng dambana ay pananatilihing nagdiningas doon, hindi papatayin, at ang saserdote ay magsusunog ng kahoy sa ibabaw niyaon tuwing umaga, at aayusin niya sa ibabaw niyaon ang handog na susunugin, at susunugin sa ibabaw niyaon ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan. Ang apoy ay pananatilihing nagniningas sa ibabaw ng dambana at hindi papatayin. Sumaatin po ang biyaya, pagpapala ng ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. At akin po kayong dalhin sa salita ng Diyos, keep your fire burning. Inyong panatilihing maingat ang ningas ng apoy. Amen. Sa ating buhay talagang napakaganda ng salita ng Panginoon na sinabi po ng Panginoon mismo. Nasabi po dyan, the fire on the altar must be keep burning. It must not go out every morning. The priest is to add firewood and arrange the burnt offering onto the fire. Na kung saan ay ating mapapansin, amen, bilang isang tao ng Diyos, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, amen, na tayo po ay royal priesthood na pinili po ng ating Panginoon, na ang bawat isa po sa atin ay may gagampanan kada tayo po ay gumagawa sa gawain ng Panginoon. Hindi lang sa tuwing tayo po ay gumaganap sa gawain ng Panginoon, kundi ito po ay dapat po natin na magawa sa ating buhay at mai-apply natin. Amen. Sinabi po ng Panginoon, amen, patungkol po sa trabaho ng high priest, na kung saan ang kanyang trabaho po, ang kanyang daily responsibility ay yung maingatan ang apoy doon sa altar, at siya po ay makikita natin, amen, yung kaukulan na kung saan ay sandali ng binigay ng ating Panginoon. Kung titingnan po natin, amen, ang Panginoon ang siyang nagsimula ng apoy, na kung saan ay kinakailangan ito po ay mapanatili pong ito ay nagdiringas. Amen. Ibig sabihin, part ng Panginoon na kung saan mula sa Kanya siya po ay naglagay ng apoy doon sa altar, na kung saan ay makikita po natin, amen, na ito ay kinakailangang gawin ng isang high priest, na kung saan ito po ay kanyang gatungan, amen, ng mga kahoy para po ito ay mapanatili. At kung titignan natin ito sa ating mga buhay, makikita po natin, amen, ng ating pananampalataya, na kung tayo po ay nagdidingas, nagriringas, o umaapoy, umaalab ang ating pananampalataya, paglilingkod sa ating Panginoon, kinakailangan ito po ay ating mapanatili, na kung saan ay hindi po ito dapat mamatay, sapagkat sa oras na ito, mga kapatid, ay manghina at mamatay, ibig sabihin tayo po ay mapapawalay sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya nga ang trabaho po ng high priest, amen, nagbigay ang Panginoon ng apoy, kinakailangan ito po ay mapanatili. Parang sa atin, mga kapatid, every time na tayo po ay nasa gawain ng Lord, lagi tayong filled ng Holy Ghost ng Panginoon,
na kung saan yung fire na yan, na kung saan yung Espiritu ng Diyos ay mapanatili po natin. Sino po dito ang nakaranas na kung saan ay nagluto, amen, ng kanilang pagkain, amen? Kasi sanay na po tayo sa gas stove. Pero kami po ay napanatili po namin. 3 po yung aming ginagamit sa pagluluto. Ang isa po ay panggatong. Ang isa po ay uling. Amen. Ito po ay mga bagay na sa ginagamit namin kung hindi po kami nagmamadali. Pero kung kami po ay nagmamadali ng pagluluto, ang gamit po namin ay gas stove na kung saan ito po ay LPG na kung saan ay madali lang po ang magluto. Alam po natin, kapatid, sa buhay po natin, hindi biro po ang magluto po sa uling at sa kahoy, na kung saan ay kinakailangan talaga, amen, yung kahoy ay kinakailangan siya ay dry, at the same time, kapatid, ay mapanatili mo na mapagdingas mo at babantayan mo talaga eh. At makikita po natin, kapatid, na minsan sa buhay natin, inihantulad tayo, amen, sa isang tinatawag na baga na kung saan kung tayo po ay mapawalay sa apoy at tayo nagbabaga at tayo po ay napawalay, di po ba yung baga ng uling ito po ay namamatay pagtagal-tagal. Amen. Sa ating buhay, kapatid, ganyan din po ang isang buhay mananampalataya. Kinakailangan talaga mag-sacrifice tayo. Kinakailangan, kapatid, ay gawin natin ang nararapat kahit tayo po ay nahihirapan. Kaya nga kung titingnan natin, kapatid, yung panahon na kung saan ikaw po ay nagluluto sa kahoy, pag iyan po ay malapit ng mamatay, kinakailangan hipan mo yan, kailangan mo ng pang-ihip. O kung ikaw na mo po ay nagluluto sa uling, pag iyan po ay hindi pa kumpleto yung baga niya, kinakailangan siya po ay paypayan ng paypayan hanggang siya pumapit ay magbaga. Sa ating buhay, ganyan po ang buhay ng ating pananampalataya. Kinakailangan tayo po ay may gagawin para mapanatili po natin yung apoy ng pananampalataya, yung apoy ng Espiritu Santo ay laging manatili po sa atin, na ito po ay hindi dapat pipisik-pisik, hindi ito dapat aandap-andap, bagkus ito po ay laging nagdiningas, nag-aalab, nag-aapoy sa harapan po ng ating Panginoon. Amen. Sa ating buhay, amen, 3 bagay lang ang pwede pong pumatay, amen, sa apoy ng ating pananampalataya. Unang-una, mapid, ay tinatawag na neglect o yung pagbabaliwala, na kung saan sa sobrang busyness natin sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw, amen, hindi po natin namamalayan yung apoy ng ating pananampalataya ay unti-unti na pong namamatay. Amen. Kaya kung titingnan po natin ang isang ginatungan ng apoy, pag iyan po ay napabayaan mo, halimbawa, naggatong ka, maringas ang apoy, at ikaw po ay may nakausap na tao na saan malayo doon sa iyong ginagawa, pagbalik mo, amen, yung apoy ng iyong panggatong po ay namamatay. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, sa ating buhay, yung sobrang busyness, yung sobrang pagkaabala, ito ang dahilan kung bakit po namamatay, nawawala ang alab ng ating espiritu, yung paglilingkod natin sa ating Panginoon ay unti-unti po ito po ay nalalamig. Kaya sa sobrang busyness natin, amen, minsan sa sobrang pagod ng ating katawan, nakakalimutan po natin na tayo po ay manalangin. At sa time na tayo po ay nananalangin naman, amen, dahil sa sobrang pagod na naranasan ng iyong katawan, madali ka pong makatulog. Kaya pag ikaw po ay sobra po, amen, ang iyong ginagawa at ikaw ay laging abala, minsan nakakalimutan mo na rin yung panahon na kung saan ay nakakalimutan mo na ikaw ay maglaan ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. Nakakalimutan mo rin ang pagkakataon na kung saan ikaw po ay magnilay-nilay sa pamagitan po ng ating relasyon, pananalangin po sa ating Panginoon. At sa sobrang busyness din natin, ay nakakalimutan po natin lahat ng gawain para po sa ating Panginoon dahil nakatuto ka na doon sa mga bagay na iyong ginagawa.
Di po ba sinaway ng Panginoon itong si Marta, bagamat sabi ng Panginoon, Marta, Marta, masyado kang aligaga sa iyong mga ginagawa. Minsan ganyan po tayo, amen. Ang isang dahilan kung bakit po nawawala ang dingas o alab ng ating paglilingkod sa Panginoon, amen, yung sobrang pagkaabala. Nawala na po tayong panahon sa ating Panginoon. Pangalawa po, amen, ito yung tinatawag na kasalanan. Kahit na ikaw po yung pinakamainit na Kristiyanong naglilingkod sa Diyos, pag ikaw po ay unti-unti nang nakakalimot sa Panginoon, amen, diyan po pumapasok ang tinatawag na kasalanan na kung saan pag hindi mo ito napagsisihan, ito po ay darami at the same time, unti-unti na manlalamig ang iyong pagmamahal po sa ating Panginoon. Hindi mo pwedeng itago ang kasalanan sa ating Panginoon bagkus alam ng Panginoon lahat ng bagay na ating ginagawa. Amen. Kaya nga sa ating buhay, ang tinatawag na kasalanan, ito po ay parang tubig na bumubuhos po sa apoy para po mamatay ang ating ningas sa paglilingkod po sa ating Panginoon. At kung titingnan po natin, Macpaid, sabi nga pag ikaw po ay nag-uuling, nagluluto ka sa uling at ito po ay nagbabaga, pag iyan po ay hindi mo na napaypayan, amen, iyan po ay magkakaroon ng abo at yung abo po ay papatay po sa baga ng uling, amen. Kaya nga sa atin yung worldliness, amen, ito yung dahilan kung bakit tayo minsan po nababahala tayo na kung saan nakatutok na lang tayo doon sa mga bagay na kung saan ay ating nakikita. Kaya minsan po, amen, ang worldliness ay nasa ating paligid na rin, na kung saan ay hindi po natin namamalayan, amen, na kung saan ito po ang dahilan kung bakit po nare-replace, amen, yung ating atensyon sa ating Panginoon. Ang gusto kasi ng Panginoon, pag tayo po ay naglingkod sa Kanya, nag-aapoy, nagliliyab, hindi yung tinatawag na yung mitya lang, spark lang, hindi. Kinakailangan ma-maintain po natin yung alab ng ating paglilingkod po sa ating Panginoon at hindi po natin pwedeng baliwalain ang kahalagahan po ng paglilingkod sa ating dakilang Panginoon na kung saan ay kinakailangan talaga Macpaid. Kung gusto mo na tayo po ay mapanatili natin yung init, yung baga na ating paglilingkod sa Panginoon, pan it with fellowship. Kinakailangan talaga, paypayan mo talaga yan. Kinakailangan sa buhay natin Macpaid. At sabi nga ni Pablo, pan ito the flame, the gift of God, na kung saan kinakailangan sa ating buhay, pagningasin natin sa pamagitan po ng pagdalo sa gawain ng Panginoon, pagdalo sa seminars, sa pagdalo po, amen, lalo na sa conference, ay talagang ma-ignite yung apoy ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya minsan po, Macpaid, minsan sa buhay po natin, pag ikaw po ay nakaranas ng tinatawag na panlalamig, amen, para bang ang hirap bumalik sa harapan po ng ating Panginoon. Pero sa iyong paghahanap sa Panginoon, magugulat ka isang araw, parang nanlalamig ka, pero ikaw umatin sa gawain ng Panginoon, amen, ang edad mo maari ay bata-bata pa. Pag meron ka pong na-experience na isang mananampalataya na ang edad po ay 97 years old, na umakyat po sa entablado, amen, na kung saan siya po'y lumakad na walang tungkod, walang alalay, amen, at siya po ay nagpatotoo, na kung saan ay buong kalakasan siyang nagte-testify about the goodness of God, amen. Kung imagine po natin, 97 years old, ay hindi po biro yung kanyang kalakasan, yung kanyang init ay kanya na panatili sa gawain ng ating Panginoon. At isang big challenge talaga Macpaid na akin nakilala talaga, amen. Isang kapatiran na bulag, pero magugulat ka, amen, na pag siya'y nag-testify about the goodness of God at sa mga habag ng ating Panginoon, magugulat ka at ma-uplift ang iyong tinatawag na pananampalataya. Bakit? Sa kabila ng kawalan ng kanyang liwanag ng kanyang mga mata, magugulat ka, amen, na siya'y nangangaral ng salita ng Panginoon. At siya po Macpaid ay, pag siya po ay nagbasa, amen, kumbaga kung i-quote niya ang bawat salita ng Panginoon,
pagbabasahin mo yung banal na kasulatan, tugman-tugma lahat. Kaya minsan sa ating buhay, amen, pag nakakita ka ng ganong klase na mananampalataya, amen, matcha-challenge tayo sapagkat hindi kawalan sa Kanya, amen, yung Kanyang paningin para maipakita yung init, yung alab ng Kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya kung tayo po ay laging nasa fellowship ng Diyos, amen, expect something unexpected na mangyayari po sa atin, amen, every time na may mga taong tumatayo sa pulpito at nangangaral at nagbabahagi ng kabutihan ng Panginoon, makikita po natin, amen, yung nang lalamig mong pananampalataya, amen, muli itong mag-iinit at the same time kung ang iyong apoy ay pipisik-pisik, amen, dito tayo magkakaroon ng tinatawag na kalakasan. Kaya kinakailangan, amen, gatungan natin, amen, ng tinatawag na pananalangin, pagdalo sa gawain ng Panginoon, gatungan natin ang pagbabasa ng salita ng Panginoon para yung apoy ng ating pananampalataya po ay hindi po ito mamatay at ito po ay mawalan, amen, sa ating buhay, amen. Kaya kung titignan natin, makapit, kaya nga sinabi ko kanina, yung buhay po nung 97 years old na isang babae, amen, talagang very challenging sa ating buhay sapagkat bihira ka pong makakita ng 97 years old na babae na kung saan ay yung kanyang paningin ay malinaw pa. Amen? Hindi po yun yung sinasabi ko kanina na kung saan ay isang babae na bulag na nangaral ng salita ng Panginoon. Nangyari po ito, makapay doon sa aking pinuntahan sa Pantabangan, dito po sa Nueva Ecija. Noong ako po'y nangaral po doon, amen, 97 years old, amen, wala po siyang katulong na naglakad, wala po siya, amen, na kung saan ay kasama nung tumayo sa pulpit, bagkos ang sabi niya, amen, sa kanyang edad na 97 years old, salamat na siya po ay may buhay at may kalakasan sa kabila ng maraming problema na dumating sa kanyang buhay, na natili po siyang nakatayo sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, pag iyan po ay nagbabaga na kung saan ay na-share ang salita ng Panginoon, kabutihan ng Panginoon, nagkakaroon ng impact sa atin na kung saan kung titingnan natin, di po ba si Moises, amen, 40 days and 40 nights na nandun po siya, amen, sa ituktok ng bundok, amen, nung siya po'y bumaba, amen. Di po ba grabe ang glory ng Diyos na kung saan ay nagmanifest po kay Moises. At makikita natin, ito po ay nakita ng mga tao. Kaya sila po, amen, ay nagkaroon din ng tinatawag na desire na kung saan ay makapaglingkod sa ating Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, amen, di po ba sa paglilingkod natin sa Panginoon, isang magandang bagay na pag ikaw po ay nagbabaga ang iyong pananampalataya at naingatan mo yung apoy ng Espiritu sa iyong buhay, ikaw po ay nagiging ilaw, amen, sa sanlibutan at the same time nakikita nila yung glory ng Diyos ay sumasa atin. Kaya nga sa ating paglilingkod sa Panginoon, panatilihin mo yung ningas ng apoy ng iyong paglilingkod sa ating Panginoon, na huwag mong pahintulutan na ang kaabalahan ang maging dahilan para ang apoy sa iyong puso ay manlamig at ito po ay pipisik-pisik, amen. Kailangan kapatid, amen, sa ating buhay, panatilihin po natin na kahit ikaw po ay busy, bigyan mo ng panahon palagi ang ating Panginoon na kung saan ay makapagbasa ka ng salita ng Panginoon, makapanalangin ka at magbigay ka ng papuri sa ating Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, amen, lagi natin tandaan, sikapin po din natin, amen, na tayo po ay huwag magkasala laban sa ating Panginoon. Pag ikaw po kasi ay nagkasala at hindi mo ito napagsisihan, ito yung hahatak sa iyo para yung apoy ng Espiritu sa iyong buhay po ay unti-unti pong mamatay sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga sa ating paglilingkod sa Diyos, amen, lagi nating i-commit palagi ang ating sarili na tayo po ay laging magbasa ng kanyang banal na salita na kung saan ito po ang pagkain ng ating buhay. At alam po natin, makapid, ang salita ng Diyos ay apoy na kung saan ay nagbibigay ng init sa ating pananampalataya.
At the same time, kapatid, amen, wag po natin pighatiin palagi ang Espiritu ng ating Panginoon. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, amen, pinakamahalagang bagay na ibinigay ng Diyos sa atin yung kanyang Espiritu na siya po, kapatid, ang magbigay sa atin ng kalakasan, kapangyarihan para mapagtagumpayan po natin ang lahat ng uri ng mga bagay na pwedeng maging dahilan para tayo po ay manlamig at mamatay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Paypayan po natin, amen, ang ating pananampalataya, yung nag-aapoy na pananampalataya. Samahan po natin ang pagtitipon na saan ang dami mga conferences, amen, LM conferences, youth conferences, amen, men's conferences, amen. At higit sa lahat, every time na tayo po ay nasa gawain ng ating Panginoon, amen, maging prayer meeting yan o anumang midweek service yan, amen, daluhan po natin sapagkat ito po ay napakalaking tulong para ang apoy ng ating pananampalataya, ang apoy ng ating paglilingkod sa Diyos at yung kanyang Espiritu ng ating Panginoon ay laging manatili ang init nito sa ating buhay sapagkat ang sabi ng Panginoon, know ye not that ye are the temple of God. At the same time, sabi po ni Pablo, quench not the Spirit of God. Kaya nga sa ating buhay, mahalaga po, amen, na tayo po ay laging puspos ng Espiritu Santo ng ating